Pangulong Bongbong Marcos sinertipikang urgent na panukalang pagpapaliban sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM elections. Nakatakda sa Mayo ang una sanang parliamentary election sa BARM na dapat ay kasabay ng midterm elections. Ayon sa palasyo, naniniwala ang Pangulo na sa pagpapaliban nito, mas matututukan ng Bangsamoro Transitional Government ang pagsasaayos ng government structure nito. Sa Senado, pasado na sa second reading ang panukalang iurong ang BARM election sa Oktubre. At ang mga kasunod naman ay sasabay sa mga susunod na national and local elections. Sa panukala namang ipinasa ng Kamara, iuurong ang BARM election sa susunod na taon at kada 3 taon naman ang susunod na BARM elections. Sa mga panukala, ang Pangulo muna ang mag-a-appoint sa Bangsamoro Transition Authority o BTA na hanggang June 30 lang sana ang termino at papalitan sana ng ihahalal na BARM Parliament. Ang Commission on Elections naman hindi muna sinimulan ng pag-iimprenta ng mga balota na para sa BARM. Mas mataas sa multa para sa mga dumadaan sa busway kahit bawal, isinusulong ng Land Transportation Office. Ayon sa LTO, mababa ang kasalukuyang 5,000 piso multa na ipinapatupad para sa first offense. Iginit din nila na kapag paulit-ulit ang violation ay maaaring matanggalan ng lisensya ang driver. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. 2 pisong provisional increase sa pasahe sa jeep ang hirit ng isang transport group ngayong mataas ng presyo ng petrolyo. Saksi, si Jamie Santos. Sagad hanggang gabi kung pumasada ng jeep si Alvin para lang maabot ang dating kita. Ngayon daw kasi pahirapan makapag-uwi ng malaking kita sa taas ng presyo ng petrolyo. Kaya sana raw magkaroon din ng taas pasahe. Dati nakaka-1,000 pa, ngayon pahirapan naman ka-1,000 eh. Sa taas po ng diesel eh. Pero si Ray, kahit apektado ang kita sa pamamasada ng jeep, hindi raw pabor sa taas pasahe. Pahirap din sa mga pasahero yan. Dapat ibaba na lang pong diesel. Oo, para kawawa naman yung mga commuters. Nagrereklamo ang transport group na Pasang Mazda sa anila'y mababang oil price rollback gayong sobrang taas ng price hikes. Kaya hiling nila provisional 2 peso increase sa pamasahe habang mataas ang presyo ng petrolyo. Ni-revive namin yan at re-request namin kay Chairman Del Guadis na 2 pesos provisional increase lang. Pansamantala na mataas ang presyo ng diesel. Actually na. Ngayon, kung bumaba na, bumalik sa presyo, recall namin yung 2 pesos na yan. Itong 270 na itinasong nakaraang linggo, nawawalan ng super natin ng mga 130 pesos. Malaking bagay yan. Ilang commuter na nakausap namin ang pabor sa sentimiento ng mga driver na naghahanap buhay rin daw para sa kanilang pamilya. Sana, huwag naman masyadong mataas. Yung 1 peso will be good. Sa akin po okay naman po kasi yung asawa ko po saka yung father ko before nasa sector ng transportation. So, alam ko po kung gaano kahirap kung gaano kalit yung kinikita nila, kung sobrang liit lang din po ng pamasahe. Naghahanap buhay lang rin naman po sila eh. Pare-pareho lang naman po na-apektuhan sa pagtaas ng petrolyo. Pero meron ding nabibigatan sa mungkahing taas pasahe. Lalo ngayon, yung sahod mababa, tapos mataas yung presyo. Mabigat sa bulsa yon. Wag naman po ba sana, sir? Wag na muna. Wag na muna. Siguro ibabahin nila yung mga presyo ng bilihin. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Ramdam na ramdam pa rin ang lamig ng panahon dahil sa hanging amihan. Bumagsak sa 11.1 degrees Celsius ang temperatura sa La Trinidad, Benguet kanina umaga. Nangunguna po yan sa mga lugar na nakaramdam ng malamig na umaga ngayong araw. Karamihan nasa Luzon kung saan umiihip ang amihan. Pero bukod sa malamig na panahon, may mga pag-ulan din sa ilang bahagi ng bansa, dala naman ng easterlies at shear line. Base sa datos ng Metro Weather, posible pa ring ulanin bukas ang ilang bahagi ng Northern Luzon, Mimaropa, Calabarzon at Bicol Region. Malaking bahagi ng Visayas at Mindanao ang uulanin. May matinding ulan pa rin na posible magpabaha o magdulot ng landslide. Pumasa sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang panukalang batas para ibaba ang buwis sa sigarilyo, vape at ibang katulad na produkto. Target ng panukala, labanan ang mga smuggled na produkto na ibinebenta sa mas murang halaga. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Matapos ang sesyong nagsimula kagabi at umabot hanggang lagpas alas 2 ng madaling araw kanina, lusot na sa ikalawang pagbasa ang 2 panukalang makakaapekto sa buwis sa mga sigarilyo, vape at ibang tobacco at vapor products.
Sa House Bill 11360, ang isang kaha ng sigarilyo papatawan ng 66 pesos at 15 centavos na buwis. Ang heated tobacco products papatawan naman ng 41 pesos kada pack na may 20 units. Mula sa kasalukuyang 5% kada taon, bababa ang sinisingil na buwis sa 2% sa kada taong nagtatapos sa even number at 4% sa kada taong nagtatapos sa odd number. Nakasaad din sa panukala na magtatakda ang BIR ng floor price o minimum na presyo ng sigarilyo, vape at ibang katulad na produkto. Ang magbebenta ng mas mababa sa floor price ay pagmumultahin ng mula 200,000 hanggang 500,000 pesos at makukulong ng 4 hanggang 6 na taon. Sabi ng mga nagsusulong sa panukala, kahit kasi taasan ng sin taxes, patuloy pa rin ang smuggling ng mga nabanggit na produkto, kaya pababa ng pababa ang nakukolektang buwis. At kahit mataas ang buwis, dumarami naman ang mga naninigarilyo. In view of the substantial erosion in government excise tax revenue since 2021 and the substantial spike in the incidence of illicit trade, today we seek to recalibrate the current excise tax scheme. Sa pagbaba ng buwis, inaasahang lilipat na ang mga naninigarilyo sa mga lehitimong produkto. Mahalaga umano ito para pangalagaan din ang milyong-milyong Pilipinong kumikita sa tobacco industry. Excise tax collection is expected to stabilize and recover from successive tax increases by arresting the widening gap between illicit cigarettes and tax-paid cigarettes. Pero pagtutol ng ibang kongresista, hindi halaga ng buwis ang dahilan ng pababang koleksyon, kundi ang pangungulekta. Kahit nila ibaba ang sin tax, mura pa rin ang smuggled, kaya yun pa rin ang bibilin. Instead of the 5%, pag pinatupad na natin ito, yung dating 82 pesos, kung ikaw ay naninigarilyo, ano ang pipiliin mong sigarilyo? Yung 80 peso o yung 40 peso sigaret? 40 pesos. Yung 40 peso sigaret pa rin. Bibilhin mo pa rin ang illicit cigarette. Mas palakasin talaga natin ang ating anti-smoking campaigns. Doon naman sa illicit na mga products, palakasin po natin ang law enforcement. Sa kabila ng 4 na oras na debate, pumasa sa second reading ang panukala. Ayon sa isang probisyon nito, maaari namang ibalik ng Pangulo sa 5% ang buwis pero matapos lang ang 10 taon mula nang isabatas ito. Sa hiwalay na House Bill 11286 naman, ipinapanukala magkaroon ng tracking and tracing system para sa pag-manufacture, pag-angkat, pag-impact at pagbebenta ng mga sigarilyo, vape at mga katulad na produkto. Magkakaroon din ng digital code sa mga produkto para masawata ang smuggling. Reaksyon sa panukala ni Boyet Fernando na 40 taon ng naninigarilyo. Maganda. Pag binabaan yung buwis, mas gaganahan kayong manigarilyo. Hindi, hanggang 6 lang ako. Dahil pinagbabawin sa akin ng doktor ko eh. Ito yung inaalis. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Pinabulaanan ng Besling College of the Philippines ang anilang mga hindi totoong balita sa nangyari sa kanilang off-campus activity sa Hermosa, Bataan noong January 26. Anila gawa-gawa lang ang mga naglipa ng online na gusto umunong sirain ang imahe ng paaralan. Dagdag nito, bukas sila sa alinmang independent fact-finding investigation. Nag-viral kamakailan ang daing ng ilang magulang at estudyante kaugnay sa paglalakad umano ng ilang kilometro ng mga estudyante sa madilim na highway. Ang kwento ng ilang nakausap ng GMA Integrated News, hinahanap ng mga estudyante ang bus na sasakyan nila pabalik sa Quezon City dahil sa ibang barangay pumarada. At dahil sa ilang oras na paglalakad, may mga estudyante rin umanong hinimatay. Ayon sa Besling, bagaman may mga anilay hindi inaasahang pangyayari, ginagawa nito ang lahat para matukoy ang pinagmulan ng hindi pagkakaintindihan. Humihingi rin sila ng paumanhin sa lahat ng naapektuhan. Tutol ang isang senador sa pag-aproba sa Filipino citizenship ng isang Chinese businessman na nakitaan raw ng mga red flag, kabilang ang umano'y koneksyon sa Pogo. Dumipensa naman ang ilang senador. Saksi si Mark Salazar.
Nitong Lunes, sa botong 19-1 sa plenaryo ng Senado, inaprubahan sa ikatlo at huling pagbasa ang paghingi ng Filipino citizenship ni Li Duanwang, isang Chinese businessman na mas kilala bilang Mark Ong, na nagninegosyo sa Pilipinas simula 1991. Mabilis lang ang naging pasada sa plenaryo, kasabay ng ibang ipinasang local bills. Pero wait lang, sabi na nag-iisang kumontra sa hiling ni Li Duanwang. I could not in good conscience vote to grant Filipino citizenship to Li Duanwang. At sa aking interpellation sa panukalang ito, nalaman natin na napakarami at naglalakihang red flags ang itinago ni Li Duanwang sa Kongreso. Inisa-isa ni Senador Risa Ontiveros ang umano'y red flags. Si Li Duanwang ay junket operator at kasosyo ni Duan Renwu, ang sinasabing big boss ng na-raid na Pogo sa Porac, Pampanga. Ang negosyo niya ay nasa parehong building ng negosyo ni Shi Zhejiang, isang self-confessed Chinese spy. Konektado siya sa Philippine Xinjiang UC Association, na sinasabing parte ng United Front Work ng Communist Party of China. At sa mga opisyal na dokumento sa SEC, nagsinungaling siya at nagpresenta bilang Pilipinong si Mark Ong. Sabi ni Ontiveros, hindi niya hinahatulan si Li Duanwang, pero sa rami raw ng red flags, hindi siya dapat agad-agad gawaran ng Filipino citizenship. Sabi ni Senador Sherwin Gatchalian, nang marinig niya ang mga umano'y red flag, humingi siya ng dagdag na requirement kay Wang bago umuo sa citizenship bill nito. In order naman lahat. No? Lahat ng required documents, no? Sinabit doon. Humingi sila ng requirements from the NICA, from the National Intelligence Coordinating Council. May mga certification naman itong tatlong ehensya na wala silang nakikitang hindi maganda at walang negative reports. Wala umanong konkretong ebidensyang mag-uugnay kay Li Duanwang sa Pogo. Sa normal na proseso, ipinipetisyon sa korte ang naturalization o proseso para maging Filipino citizen ang isang dayuhan. Pero may mga sikat na dayuhan na ring nabigyan ng Filipino citizenship sa pamamagitan ng batas na ipinasa ng Kamara at Senado, tulad ng ilang basketbolista at isang Canadian vlogger. Sa kanilang citizenship bill, nakasaad ang mahalagang kontribusyon daw sa ating lipunan. Kaya tinanong si Gatchalian kung anong espesyal kay Li Duanwang. Hindi naman yung contribution mo yung talagang earth-shaking contribution. May-ari siya ng school, isang maliit na private school in Cagayan de Oro. At matagal na siya, dito siya pinanganak. No? Kasi sa atin, kung ang parents mo Chinese, kahit pinanganak ka dito, Chinese ka pa rin. No? So, dahil sa tagal niya dito, marunong niya siya mag-Bisaya, matagal na siyang nagnenegosyo dito. So, wala naman derogatory reports tungkol sa kanya. Walang issue of moral turpitude. Sa profiling ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, na isa sa mga basihan naman ni Senador J.V. Ercito, nakasaad aniyang matagal na sa Pilipinas si Wang at dito na nag-aaral ang mga anak. Aktibong miyembro rin aniya ito ng Chinese Chamber of Commerce at Filipino-Chinese Chamber of Commerce. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ni Li Duanwang tungkol sa isyung ito. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Kinilala sa prestiyosong 60th Anvil Awards ang panatag kontra fake news campaign ng GMA Integrated News. Gold Award ang nakamit para sa Public Relations Programs Best Use of Partnerships category. Pagkilala sa pangunguna ng News Department ng GMA Network kasama ang 60 pang mga media organization, university at Commission on Elections sa paglaban sa fake news at disinformation. Nominado rin ang campaign sa Grand Anvil Award na pinakamataas na parangal na ginagawad ng Anvil. Hindi dito natatapos sa award. Isa lamang itong pagbibigay halaga dun sa ginagawa natin. Mas lalawakan pa natin yung ating misyon sa ating panata kontra fake news. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.